Bulakenyong Japanese food ang cravings. Pwedeng hindi na lumipad pa Japan dahil may naghahain na nito sa bayan ng Malolos. Ito ang kainan ng mag-asawang sina Ann at Christopher Labrador. Iba't ibang klaseng Japanese dishes na authentic ang pagkakahanda. Siguradong matatakam ka sa kanilang ramen, tonkatsu, mga side dish at desserts. Mga kapwa namin Bulakenyo, iniibitahan namin kayo na pasyalan ng aming restaurant sa Kakmon, Malolos City. Ang Keigo Ramen Gatsu. Sinisigurado namin na magugustuhan niyo ang mga inihanda na. Mapapa-arigato ka kina Ann at Christopher sa pagsiserve nila ng Japanese cuisine dito sa atin. Subukan na natin yan ngayong umaga dito sa Kitang Kita. Ayan na, dito na tayo, friend. Mukha namang... Parang nasa Japan lang ah. Keigo Ramen and Katsu, tuloy po kayo. Ayan, maraming salamat. Salamat. Ayan na, Mase. hello po. I'm Love po. Kumusta po kayo? I'm Love. Chris po. At si Kuya Tony Pet ay nandun sa gilid. Hello po. Hello po. Good morning! Bati na po tayo sa mga kabarangay natin. In Filipino, pwede na po Filipino. Oh, pwede Hello na po. Filipino. Magandang umaga po. Yes! Kasama po natin ngayon sina Christopher and Ann Labrador. Magandang Ang may-ari ng umaga. Japanese restaurant Correct. dito Upo sa na tayo para makapagkwentuhan na tayo dito sa kanilang napakagandang lugar at napakagandang negosyo at talaga naman daw dahil lang sa pagkahilig sa pagkain. Yes po. Oo. Japanese food at that, di ba? Yung specific. Yes po. Oo, bakit Japanese food yung favorite niyo? Sinong magkukwento nun? Christopher? Mukhang ikaw eh. Ayun po kasi yung nung nag-start kami bilang boyfriend, girlfriend, ayun yung hilig namin kainin. So, dinadayo. Kulang yung bonding. Yes, opo. Dinadayo po talaga namin sa Manila yung mga iba't ibang ramen restaurant. Yes. Ramen ang pinaka Yes po. favorite niyo talaga. Anong meron sa ramen na type mo? Ano po, Yung sabaw? broth. Di ba yung broth, no? Napakalinamnam. At ang balita namin, yung broth nyo rito, sarili nyong gawa. Yes po. Di ba? Hindi kasi mayroon ngayon, friend, mga instant eh. Oo. Isang bagay kung ikaw ay mag-introduce ng Filipino restaurant o ibang klase ng mga pagkain dito sa Bulacan, di ba, sa Malolos. Pero ibang bagay din kapag Japanese restaurant. Oo. Kamusta ang reaksyon ng mga kababayan natin dito? Okay naman. Ano nyo na sila? Na-influensyahan nyo na? Yes, oo. Maganda naman yung feedback ng mga tao. Natanggap nila sa... Usually, sino ang mga pumapasok sa restaurant ninyo? Usually po yung may mga nakatikim na rin ng mga Oo. ramen. sa Anong Manila. age bracket? Around 20 to 30. Mga bata-bata, yun talaga mga explorer sa Mga kabatch ko, pagkain. mga kabatch ko. Mga kabatch mo, pwede. At sino yung unang-unang nagluto ng ramen sa inyong dalawa? Ako po. Mabuhay mga kalalakihan, magaling magluto. Ay, gusto ko yun. Tapos, nag-experiment ka? Gaano katagal yung parang experimentation mo dun sa, lalo sa abroad? Actually, hanggang ngayon, nag-experiment pa rin. Wow. Kailangan kasi improve pa rin. Continuous improvement po kami sa ramen. Opo. Pero yung sa first trial natin, ilang... Mga 3 months siguro. 3 months? Yung kitchen Bago testing kayo nyo. talagang Yes. nag-decide na, sige, pwede Mag-open. natin ilabas At saka to. very specific to, ramen. Nag-focus muna kayo sa ramen. Yes. Yes. Kadalubasaan nyo muna yung ramen and then nag-venture kayo sa ibang mga bayan. Yes. So ramen, nang in-introduce yung ramen, kailan nyo nasabi, okay na to, pwede na sa market to, pwede nang ibenta to, pang restaurant na to. After 6 months, inopen namin to. Pwede na. Yes. Yes, As in, ganito na agad ang itsura ng restaurant? Hindi po. pa. Akala ko ganito na ganito na ang ganda-ganda naman kasi ng restaurant nyo. Para ako nasa Japan, o diba? So, paano yung itsura nito nung nag-start pa lang kayo? Actually, nagsimula kami sa isang maliit na shop. Malapit lang din dito. Then, nung naging okay yung ramen, nag-start namin to.
Pero yung kitchen namin, hindi pa ganyan. Yes. Little by little, in-improve namin. Ang background nila ay construction eh. Correct Construction eh. sila. Ang layo sa food, construction ng Pero ano. pagdating sa shell, sa establishment mismo, may idea na sila. Correct. Kasi yung background nila, Oh. they're very creative that Kaya way. kaya pasok na yung itsura ng restaurant nila doon sa dish na kanilang ipipresenta. Ayan. Paanong dumami na sa ramen? Ang dami nito. Ilan na ang nasa menu nung ngayon? Ay, hindi ko Hindi nakakabisado. mo mabilang sa dami. Oo. Ano yan? Inaral nyo rin ba yan? Yes, apo. Kwento nyo sa amin paano nyo inaral yung bawat dish. More on research, plus meron kaming friend na consultant namin na Japanese. Very good. At talagang Japanese ang Yes. kinuha nyo. Ano yun, parang umuwi-uwi siya rito or taga rito sa Pilipinas? Paano? Manila-based siya. Manila-based. Okay. Siya din yung gumagawa ng noodles namin. Mm. Yes. Homemade din to. Yes. From scratch. Apo. Oh! Fresh po yan. At yung mga staff nyo raw dito, ay mga taga-kabarangay nyo rin. Yes. Bakit kayo nag-decide na parang, ang alam din namin specifically, gusto nyo mga estudyante? Yes po. Bali, siya po kasi, nung college siya, nag-working student siya. So, alam din namin yung struggle ng PUP din. mga working student. Kaya, as much as possible, nag-welcome po kami ng mga mga Estudyante. Wait lang, mas sinabi siya. PUP din kami. kaya PUP kami. Ako naman. yan Ako yung naman. mga survivor talaga yung mga yan. Magaling PUP survivor yan. At naging madali ba for you guys to introduce yung dish na ito sa mga kabarangay ninyo? O madali? Paano ang naging, may struggle ba? Nung una, naging madali. Kasi dahil sa social media. number one, yung mga food vloggers. Sila po talaga yung nag-boost. Bumuhay. Yes. Parang hindi nyo na kailangan ng marketing. May Opo. kusa na nagmamarket sa Yes, food po. nyo. So meaning, sa umpisa pa lang, masarap na yung food nyo kasi na-market na ng maayos eh. Ano ang usual na mga parang comment na nakukuha po ninyo or review na nakukuha niyo sa inyong mga kliyente? Most likely yung mga close to authentic, ganyan. Yes. Yung parang, yung iba po yung mga nanggaling na ng Japan, pag nakatikim sila nung sa amin, sinasabi nila na parang close to, natikman nila sa Japan. O kasi Japanese ang consultant, totoo naman. Alam mo kung ito yung I think isa sa mga bagay na kung gusto mong maging successful, tama yung kukuha ka ng eksperto doon sa bagay na yon. At ito yung ginawa ninyo. Okay. Sa dami ng mga Japanese resto rito, habang kumakain yung kaibigan mo sa tabi. No, Kasi alam mo bakit? That's his favorite. May sauce Ito pa. ang favorite. Ito ang favorite niyang, isa sa mga favorite niyang pagkain. pura pasado na eh. Pasado ka na! Ayan, pasok na. Marami na tayong Japanese resto, di ba, na nakikita sa ating paligid. Ano sa inyo, paano kayo parang mas nakahaangat or paano kayo naging iba sa mga Japanese resto na pwedeng matikman ng ating mga kabarangay? Sige, ayaw mo yan! Ano po, yung sa amin po, yung maipagmamalaki naman po namin dito is yung sa broth namin. Kasi, yun yung kakaiba po sa amin. Pinakuluan siya ng long hours. Ano Gaano klaseng katagal? broth natin? Miso, shoyu, shio, pork broth? Shoyu base yung Tonkotsu. sauce namin. Pero tonkotsu yung Yung pork, soup. yung soup natin. Okay, so pork tonkotsu, okay. Pero shoyu, meron kayong soy sauce. Apa. Okay. Friend, ipaliwanag naman natin yung mga shoyu na yan kasi hindi May iba't ibang klase guys, ng pork. hindi lahat ng mga kababayan natin maintindihan yan. Ayun yung shoyu na yon. Yung shoyu, iba-ibang Yes. ano yan, iba-ibang broth yan. Yes. Broth base, meron tayo shoyu, soy sauce, shio, salt, miso, alam natin yung miso. Yeah, yung diba? miso. Ayan, pero Yung pwede ginagamit kung tayo sa pork pansigang tonkotsu ng broth ano. yun, Oo. kung pork. Yan ang mga Tonkotsu, base ng yes. mga Apa. soup, Yes. ng mga soup nila. Ayan. At yun na yung nakita niyong parang binabalik-balikan na ng sa restaurant ninyo. Gaano katagal ba yung pagpapakulo na yan? Mga less than 24 hours. Tagal talaga. Yan. Kasi Yan yung ang bato, tagal. di ba, matagal pa. Oo, Ganun pero yung consumer. sabi nga nila, nasa matagal na proseso daw ang isasarap ng isang Yes. dish. Totoo. At naniniwala kayo doon Yes. kasi nakita niya sa inyong pagkain. Okay, mag-umpisa na tayong mag-discuss ng food. Umpisa natin sa kinain ni Kuya Tony Pet. Ano yung kinain ni Kuya Tony Pet? Katsudon. Katsudon? Katsudon. Okay, Katsudon, katsudon. kasi don, buri, don, rice. Ano ang meron sa katsudon?
First yung fried na breaded pork. At then yung sauce ng yung sweet sauce na may rice and egg. Siyempre. Yan. At yung sumunod dun, yung nasa dulo. Anong ramen po ito? This is spicy tonkotsu. Ramen. Sarap! Spicy itong kotso. Ito, susunod. Ito, my friend. Ito. Tempura. Yeah, syempre, tempura. Actually, siya, ebi fry. Ebi Ebi fry. fry, okay. Ebi fry. And Same then, siya ng breading ng Ng katsu. tempura. So pangko breading din daw. Yes. Alright. Itong isa naman. Ito to, yan. At karikatsu. Ayun, and then, Karage. karage. Chicken. Ano pa yung introduce Ito, sa amin? Gel ramen to Ito eh. po yung bestseller namin, Keigo Supreme Ramen. Bakit siya naging, ano? Bali, dito po kasi, upgraded version po siya ng Keigo Ramen. Meron na siyang kasamang tamago or ramen egg, then nori. Wow, grabe, ang dami. Then Ito, more ano meat. to? Then mas marami pong meat siya. Maraming meat. This Ito. one po is chicken cheese curry. Okay na. Yung Ito susunod. naman po is mase soba or yung soupless ramen from Grabe, Japan. kumpleto kayo. Ramen to? Yes Oh. po, soupless ramen po. And then this one, my This love. one is spicy curry beef. Okay. Then tantan men, one of our bestsellers Tantan there. men! Then tonkatsu. Yan, rice meals po. Then ebi katsu don. Oh, Gyudon. favorite to ng anak ko. Ito, and then this one Yan is... po yung Keigo Ramen. Yan. Friend, ang daming pwedeng pagpilian ng ating mga kabarangay kung sila po ay mabibisita dito sa restaurant ng, na matatagpuan sa Barangay Katmon. O, di ba? Price range po natin. Between how much and how much? Oo. 180. As low as 180 to 368. Mura. Ang ramen dito 180. nasa 300 pesos plus lamang. Oo, di ba sa Ibig ano, sabihin, Metro oo. Manila is 500 to 600. Oo, ibig sabihin yes, ganun posible. talaga yung presyuhan Kasi doon. pag Pero, kayo sa mga vending machine ng ramen vending machine sa Japan, nasa ganung presyuhan lamang. Tapos yun, authentic yun. correct. Ganun lang ang presyo. Affordable. Anong oras kayo nag-open? Anong mga araw? 11 a.m. po hanggang 10 p.m. Mahaba-haba. And then, Monday to Sunday? Yes po. Ay, araw-araw. Ba? Anong advice na may bibigay niyo po sa ating mga kababayan yung gusto magkaroon ng restaurant na very specific, Yes, Japanese yes. restaurant? Halimbawa, nandito kayo, inaral nyo siyempre ito, nag-due diligence, I'm due sure. diligence kayo rito, no? Anong mapapayo natin? Siguro focus sa quality and continuous improvement. Oo. Alam mo, gusto ko yung continuous improvement. Parang hindi sila nagiging lax sa, porket pinupuntahan na sila ng mga kabarangay nila or okay na yung kanilang business. Oo, hindi sila kampante. Ang galing nyo doon. Oh, mahusay. Okay? Pag merong mga kabarangay tayo na pumunta rito, ano ang kanilang pwedeng maiuwi sa iba pa nilang mga kabarangay na experience? Aside po dun sa food na ino-offer namin, syempre yung ambience, pwede nilang ma-enjoy. And then, yung service, number one. Yung service po ng mga staff namin, yung pinagmamalaki din. Totoo naman. Ang pag restaurant, pati service, kailangan maganda. Kasi pag nagsyungi, kahit masarap yung food, hindi na mapapalikan. Sa panahon ngayon, Oo, di ba? kaya tinan mo naman kanina, pagbati pa lang sa atin nung kanilang ng kanilang staff, talaga namang welcoming na. Maraming Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!